Ayun! So good evening sa inyo guys. Ngayon po ay March 2, 2021 at ang ganda na naman ang closing ng ating index. Ayan, so mukhang pa-reverse na po yung direction ng ating index with regards naman siguro ito sa optimism po pagdating po sa ating mga coronavirus na vaccines. Yun nga po yung continuous na rollout po ng ating Sinovac naman. Ayan. So dahil dyan, 3 days na green na po yung ating index sa ngayon. So nag-gain po tayo and then nag-close ng 6,990.54 naman. Although majority ng mga nakikita natin na gumagalaw sa ngayon is nandito po sa ating mga blue chips, meron pa isa-isa dito po sa ating mga penny stocks na nagsisiling na naman sa ngayon. Ayan. So yung mga mid caps natin, hindi pa natin makita masyado yung kanilang paggalaw naman. Ayan. So anyway, tingnan po natin kung ano yung mga findings natin dito po sa ating mga trending stocks naman. Ayan. So pag-usapan po natin dito sa review natin for today, ito pong si Dito, si PHA, ayan, si Abra Mining, sinasabi natin na nagsiling, si APL, si ABA, si Green, si ASEN, and then yung ating PSEI index naman. Yan, sa mga bago po dito sa ating trading channel, pakibasa po na maigi yung ating disclaimer naman sa kanya. So sabi nga natin, nasa sayo po yung decision ng pag-buy, pag-sell, or pag-hold naman ng mga stocks. Kasi sabi nga natin, very volatile po yung ating market. Anytime pwede pong magbago yung direction na kanilang mga prices naman. Kaya nga, madalas natin sabihin, pag-aralan mo na maigi yung pinaglalagyan mo po ng pera dito sa ating market, para naman kahit medyo hindi maganda yung galaw nila, in the short term is meron kang conviction naman na mag-hold sa kanila kasi nga meron kang pinanghahawakan na fundamentals or promise in the future naman yung mga stocks na hinahawakan natin. Ayan. So, konting ingat doon sa mga stocks na biglang pinipitik and then wala tayong masyado makitang catalyst naman sa kanilang mga galawan kasi minsan na-experience natin is mabilis din po yung kanilang pagbagsak naman kasi yung underlying principle is yun nga wala po doon sa mga stocks na yun naman. Ayan. So anyway, nasa sa yung decision kung ano po yung gusto mong gawin sa mga hawak mo na stocks naman. Okay? And then sa mga bago po dito sa ating trading channel, please don't forget to subscribe pa rin dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel naman. Ayan. So sabi nga natin, araw-araw is meron po tayong post dito sa ating market with regards po sa ating technical analysis. So i-check mo na lang po yung mga pinopost natin dito. So yung uploads is daily na mga reviews natin. Then meron tayong mga companies review. So ayan na nga, nalalapit na po yung DBMP REITs IPO po natin. So ilang araw na lang yung iantay po natin sa kanya. Yung follow-on offer ni ASEN is wala pa rin naman tayo makitang catalyst or news. And then ito si PHA kung gusto yung malaman yung pagkakadugtong-dugtong po nila nitong si SquidPay naman natin. Ayan. So dito naman sa profit or loss section, yung mga sample trades po natin, basic indicators is sa mga ginagamit natin na technical charts or analysis. So baka po makatulong itong mga info na ito. And then yung ating risk management naman sa kanya kasi sabi nga natin, meron po kasing involved na risk yung pag-invest or trade dito po sa ating stock market naman. Ayan. And then follow mo din po ako dito sa aking mga social media. So meron tayong Facebook account na Palawi Trader naman. So follow mo na lang guys. Sabi nga natin is puno na po. So yung mga nagre-request is hindi ko na po kayo mai-add. So follow niyo lang po ito. And then check niyo po yung mga pinopost po natin dito. Ayan. So wala tayong masyadong post for the day kasi sabi nga natin medyo busy tayo sa work. So, pasada mo po yung mga nakalagay dito. And then, yung mga sinasabi ng mga kasama naman natin, baka meron pong related sa mga stocks na hawak natin. Ganun din po, follow mo lang din ako dito sa aking Facebook page naman na Palawi Traders po natin. Ayan. So, ganun din po, mga informations about sa stock market po yung nilalagay naman natin sa kanya. And then, sa mga news, sabi natin is, ito pong ating Twitter account is follow mo din. Kasi nga, dito po tayo kumukuha ng mga news na nire-retweet po natin or yung mga news na binibigay ng ating mga brokers, newspaper, ayan. So, nandito po lahat. So, ang madalas kong may repost ngayon is yung mga earnings po ng ating company. Ayan. So, halimbawa, ito yung si URC. So, medyo nag-jump yung price niya kanina. Meron siyang 15% growth in 2020. Si Mer, si Welcon, ayan. So, meron din po review si UL Financial. And then, yung iba pa, ito si RLC, nag-intend din daw na mag-list ng kanyang REITs naman. So, sa ngayon, si DDMP, di ba? And then, yung last year natin is si A-REITs naman, which is successful po yung ating mga REIT investing. And then, ito, meron tayong tweet galing dito with regards po sa rollout po nitong si Dito Telecom sa atin starting po ng March 8. And then yung target nga po niya is dito sa bandang Davao naman at saka Metro Cebu po. Ayan. So andito po yung mga cities na selected po nitong si Dito Telecoms naman natin. Ayan. So basahin mo na lang po yung mga nakalagay dito sa baba. Marami pa tayong nilagay dyan na
related po sa mga stock naman natin. Ayan. So, and then sabi ko sa inyo, so officially open na po yung ating Patreon account. Ayan. So, pili ka na lang po kung anong levels yung gusto mong pasukin sa kanya. Depende po sa mga benefits na pwede mong makuha. Sabi ko nga, 2 parts siya. So, mayroong part tayo dito, community ng mga traders. Kasama natin sila, nagtitrade during the day. And then, meron din tayong part dito sa kanya kung saan meron po siya mga lectures naman kung nag-aaral ka po dito sa ating stock market, especially kung medyo nalilito ka, bakit ganun, taas baba yung mga hawak natin na stocks. So, kung hindi mo pa masyadong kabisado yung galawan dito sa ating market, ayan, so meron tayong levels para dyan naman sa kanya. Ayan. At nakita nga po natin kanina, starting kanina umaga, marami na pong pumapasok dito sa ating Patreon account naman. So sabi ko nga is medyo limited lang po yung slots natin pag napuno na yan, or siguro by next week is i-close na po ulit natin siya para matutukan po natin yung mga kasama natin dito sa ating Patreon account naman. Okay po. So tingin tayo dito sa ating stock market. So ang ganda nga po ng mga kandila natin kasi mga solid na green po yung lumalabas sa kanya. So maganda yung nakita natin sa kanya kasi patuloy na umakyat po yung ating index, 6,919.54 na po siya. So malapit na siya dito sa ating 7,000 level. So siguro malalaman natin bukas kung kaya niya pong magkaroon ng breakout dito sa ating downtrend na direction sa kanya. So nagkaroon na siya ng higher low. Ito yung isang low natin dito sa latest na down natin last time, and then meron tayong isang higher low. So magiging maganda yung outlook natin kung magkakaroon ng breakout po dito sa dinodrawing natin na descending trend lines po itong ating PSEI index. And then yung overall na galaw po ng ating RSI sa kanya, so parang sumisilip-silip na siya ng konti. So makita mo dito is halos nakasilip na po sa labas yung ating RSI level naman. Pero ngayon is below 50 pa rin naman siya. So very cautious po yung paggalaw naman ng ating RSI level sa kanya. And then nagtatry na ngayon na umakyat naman yung ating MACD formation. So meron na siyang, kumbaga meron din siyang higher low formation yung ating MACD. So hopefully magkaroon ng breakout yung blue line dito sa ibabaw ng red line. Ganun din po yung RSI movement naman natin sa kanya para bumalik naman yung optimism ng mga traders natin dito sa ating PSE market. Ayan. So ganyan yung nakita natin last time. So meron siyang tight consolidation dito sa area to. And then ngayon, nasa critical level siya kung magkakaroon siya ng breakout at i-retry ulit yung ating 7,000 level naman. So medyo meron pa rin, may nakita pa rin tayo na net foreign selling kasi meron tayo negative 336.95 million. Pero yun nga, makita mo is patuloy pa rin lumalabas po yung ating mga foreigners. So hopefully medyo nahinto na yung paglabas nila kasi 300 million lang ngayon for the last few weeks na trading natin sa kanya, talaga namang halos 1 billion per day yung lumalabas po ng mga investors dito sa ating market. Ayan. So medyo cautious pa rin naman tayo yung overall outlook niya kasi ang gumagalaw lang dito sa ating market sa ngayon, kung napapansin nyo din siguro, karamihan is yun nga mga blue chips plus meron lang pa isa-isa na nakikita tayo ng mga nagsisiling na stocks. Yung ating mga previous na high flyers last time is gumagalaw na po sa ngayon naman. Pero sa mga mid caps, napapansin natin is hindi pa rin po masyadong gumagalaw yung kanilang mga prices. So sana magbalikan na yung ating mga foreigners para masustain po yung pagtaas naman ng ating index. So medyo itataas na natin yung kanyang resistance, no? So pwede nating ilagay dito sa 7,075 kasi parang nandiyan na rin naman na yung ating index action naman sa kanya kasi pag nag-breakout dito, malapit na dito sa 7,000 level naman or 7,064 kung medyo strict ka sa kanya. Pero dito sa around 7,000 level po yung next na resistance level po ng ating PSEI market. Ayan. So wala tayong masyadong nakitang mga negative news dito sa ating market, which is very good. Ang mga nababalitaan lang natin or mga news na nakita natin is yung patuloy po na rollout ng ating Sinovac vaccine. So yung mga first dosage ng mga vaccinations is patuloy po na nangyari in different locations po sa Metro Manila naman. Ayan. So which is very good. At least kahit pa paano, nandiyan na po yung vaccines natin galing naman sa China, yung ating Sinovac. Pero yung AstraZeneca saka Pfizer is hanggang sa ngayon pinag-uusapan pa at wala pa rin pong definite date kung kailan naman siya papasok. Ayan. So kaya siguro medyo muted, selective lang po yung sector na umaakyat dito sa ating market, which is yun nga napapansin natin is concentrated lang po madalas dito sa ating mga
blue chips naman sa kanya. So, ang lalakas ng galawan ng ating mga blue chips kanina, napansin natin si Jollibee is meron siyang 4%. So, laki niya, di ba? And then si SM, 2.05%. Si GGS, 3.8%. So, tataas. Si URC, 2.79% naman. Pero pagdating sa mga high flyers nga, sabi ko sa inyo, medyo limited po yung nakita natin ng mga high flyers na stock. Itong si Abra Mining lang na nag-trending sa ngayon at saka si SFIP naman. So yung mga hindi natin masyadong kilala na mga stocks naman sa kanya. Ayan. So yung ating COVID cases, pag tumingin ka sa kanya, medyo alarming siya pa rin kasi more than 2,000 cases tayo. March 1 is 2,029. So yung 7-day moving average natin na daily cases is umabot na nga po ng 2,132. So last time is below 1,6, 1,8 yung ating 7-day average sa kanya. Pero ngayon is medyo nagkakaroon po ng spike. At di makita mo sa chart, talaga namang merong uptrend na direction po yung ating COVID cases. So sana dumating na po yung next batch ng ating mga vaccine. So sabi nga nila, the best vaccine is the one that you have right now. So yun nga, si Sinovac po yung available po na vaccine sa atin. So hanggat wala si Pfizer sa si AstraZeneca, siguro medyo muted yung galawan po ng ating market. Pero anyway, overall is yung index natin is maganda naman po yung pinapakita na galawan naman niya. Ayan. So tingin tayo dito sa ating global market. So ito yung naging gauge natin kanina umaga, kaya nasabi natin na magiging bullish si PSEI. So nagre-red pa nga siya ng umaga pero medyo nakabawi din siya nung lumapit na po yung ating closing. Ayan. So makita ngayon natin dito sa ating US markets is medyo bumabagsak po sila kasi naman ang laki naman ng tinaas ng kanilang market kahapon. So nagkakaroon ng wild swings dito sa ating US market. So nire-relate doon sa bond yields naman natin. So pag nag-spike yung interest rate sa mga bonds is doon napupuntahan po yung ating mga investors at bumabagsak yung ating mga stocks naman. Pero opposite pwede mangyari. So kagaya nito, nag-recover po yung yung ating US market kahapon. So sobrang exaggerated siguro yung paggalaw niya. So ngayon is nagko-correct naman po yung kanilang market. So makita mo si European market is hindi rin siya masyadong makapag-decide kung saan niya gustong pumunta, tumaas o bumaba, pero sa ngayon is puro green po yung nakikita naman natin sa kanya. So pagdating dito sa Asian market natin, mapapansin mo, so halos red or mixed siya. Medyo red dito sa bandang Japan, sa Hong Kong, dito sa ating Shenzhen, sa bandang China, and then sa Australia, negative 0.4%. Pero the rest is green naman. So medyo mixed din po dito sa ating ASEAN market. So medyo mataas yata sila ng umaga pero bago mag-close is medyo bumagsak po ng konti yung kanilang mga indices. Pero nag-end yung iba is green pa rin naman yung kanilang mga closing naman. So medyo mixed or muted po yung global indices natin with regards naman dito sa galawan po ng ating mga stocks naman. So bukas kaya mayroon pa magandang galaw ulit itong si PSEI. So sana masustain niya, magkaroon ulit tayo ng breakout at bumalik po tayo sa 7,000 level para mas optimistic naman ng konti yung environment po natin dito sa ating trading naman sa kanya. Okay? So pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks. Ayan, so check po natin itong si dito. So patuloy na bumabagsak yung price ni dito. No? So maraming nagtataka sa kanya bakit kung kailan, sabi nga nila madalas kong mabasa is bakit kung kailan nag-start ng rollout itong si dito natin is saka naman bumabagsak yung kanyang prices naman. Ayan. So anyway, market kasi yung nagdi-decide niyan. So ngayon, medyo lumalabas po yung ating mga foreigners. Meron tayong net foreign selling na negative 18.17 million. So tingnan po natin yung nangyari sa kanya kahapon. Kasi kahapon is negative 42 million naman yung lumabas. So medyo pressure po yung mga investors natin dito kay dito CME Holdings. Ayan. So halos 60 million na po yung lumalabas dito sa ating mga foreigners. Kaya hindi po masustain yung galaw ng ating price action naman sa kanya. Ayan. So medyo nasa bearish condition itong si dito natin. And then malaki yung chance mag-retest siya or magkaroon siya ng fill the gap ulit at around 14.5 pesos naman kasi nasa 15 na tayo. So kaya-kaya na niyang i-breakdown yan kung medyo mahina pa rin po yung sentiment ng ating market. So hindi maganda yung pinapakita niya kasi kung ang basehan natin is yung usapan natin last time na yung support level natin is nasa MA20 is medyo nabasag na nga po ni dito natin. At ngayon, hanggang ngayon is naghahanap pa rin po siya ng support level naman. So biglang baliktad nga yung direction ng ating RSI sa kanya. Makita mo, nagpunta siya kaagad sa bearish.
ganun din po yung ating MACD formation is puro profit taking po yung nakita natin kay dito naman. So, ang lalaki kasi ng mga volume na lumalabas kaya hindi po masustain dito yung initial na uptrend na direction naman niya. So, sa ngayon is bearish pa rin po yung nakita natin sa kanya kasi yung last candle natin is talagang binagsak po siya. So, tingnan natin sa kanyang 5-minute chart. Ayan, so makita mo dito yung action. So, pag open pa lang niya is red na kagad itong si dito natin. So, nagkakaroon siya ng mga busan around 11:30. So, lumalabas po yung ating mga investors. So, siguro, profit taking muna talaga kasi nga yung last few days natin bago magkaroon ng rollout is or after ng rollout is malakas nga po yung kanyang profit taking. So, sumasabay sa agos yung iba kaysa naman siguro mawala yung kanilang mga gains naman kasi ang breakout natin is around 13 pesos, 13.8 dito sa earning to. So, kung sino yung mga nakabili dito last time is nagka-cash out na kaysa magkaroon sila ng negative sa kanilang mga portfolio naman. So, anyway, ganyan muna yung nakita natin sa kanya. So, wala pa rin pong support itong si dito natin. Naghahanap pa rin tayo at ang immediate na nakita lang natin sa kanya is nasa 15.06 or rather 14.53 pesos naman. Ayan. So, tingnan natin by next week, March 8, kasi yung rollout niya is mag-i-start na nga po siya. So, tingnan natin kung merong optimism na bumalik sa kanya yung ating mga traders. Kasi yung pagbagsak naman ng kanyang price action is medyo malaki naman na. So, kumbaga overdue sa bounce itong si dito natin, 20.44% na. So, umabot na ng at least 5 days na hindi maganda yung trend direction po natin kay dito naman. Ayan. So, lumalabas, malakas na resistance sa ngayon yung ating MA20. And then, hopefully, kung mag-retest siya is hanggang dito lang siya sa 14.5 peso level na support level na dinodrawing natin sa kanya. Kung hindi, pag medyo nabutas yan, medyo malalim tayo ng konti. Nasa 13 pesos yung ating next na support level naman kay dito CME Holdings naman natin. Ayan. So, wala tayong ibang mabasang catalyst kundi nag-aantay po tayo sa kanyang March 8 official rollout na nga po niya. And then, doon nga, sabi natin sa Twitter is yung mga selective areas. So, yung mga na-mention natin dito sa Metro Cebu, tsaka Metro Davao naman sa kanya. So, wala pa siyang sinasabi kung kailan magkakaroon ng plan sa rollout naman sa bandang Metro Manila po natin. Ayan. So, yun po yung abangan natin sa kanya by March 8. So, sa ngayon is, tingnan natin, talagang maghahanap po muna ng support itong si dito naman natin. Okay? So, next po natin, yung isa sa mga nag-recover sa ngayon is itong si PHA. So, nag-gain po siya ng 7.53% pero nagkakaroon siya ng meron siyang net foreign selling din. Tingnan natin kung ilan yung net foreign selling nitong si PHA. So, meron siyang negative, malit lang naman, negative 820.39K. So, kahapon naman pala is net foreign buying itong si PHA natin. So, balik tayo dito sa kanyang price action. So, mukhang ang naging catalyst natin for the day is yung inclusion nitong si PHA natin doon sa ating micro-cap index, doon sa ating FTSE. So, yun yung mga nakikita ko na pinopost dito sa social live feeds po ng ating Instagram naman. So, maganda yung nangyari sa kanya kasi magta-try ulit na magkaroon ng breakout itong si PHA natin. So, last time, hindi siya makalabas dito sa 3.2. Pero yun nga, di ba, ang sabi natin sa review natin, meron pa rin naman siya mga higher low formation. Last time, kahit medyo nagkaroon siya ng double tap, triple tap, pero ngayon, tignan mo, nagda-try ulit bumalik dito sa bandang taas si PHA naman natin. So, although nasa consolidation stage siya, so, malaki yung chance na sabi natin magkaroon ng breakout. So, hopefully, hindi false breakout na naman yung mangyari sa kanya. Kasi yun din naman yung pinapakita ng price action naman natin sa kanya. So, maganda. Kasi yung RSI niya is na-sustain niya yung pag-recover niya. Yung ating MACD is medyo sideways pa rin yung kanyang condition. So, although nakita natin is meron na nga pong nag-start ulit na volume itong si VHA naman natin. So, medyo malapit na yung ating 3.2. So, abangan natin bukas kung kaya niya pong basagin yung ating 3.2 level naman. So, tingnan tayo, meron ba tayong resistance level pa pag medyo nakalampas siya dyan. So, meron pa rin pala, no? So, 3.6 yung next na resistance level nitong CPHA. Pero, tingin lang muna tayo dito kasi last time nag-expect tayo ng 3.6 pero hindi naman niya na-break, di ba? So, tingin muna tayo kung kaya niyang i-break yung ating 3.2 peso level naman sa kanya. Ayan. So, mga financial technology firms pa rin yung pinag-uusapan sa ngayon. Kahit si Green na medyo binagsak kanina is naka-recover din yung kanyang price action
naman. Okay po. So yun lang yung muna yung tingin natin sa kanya. Medyo bullish as compared kay dito po natin. Kasi si dito lahat ng price action is pababa. Itong si PHA ang price action is pataas po yung mga directions naman niya. Okay. So next po natin si Abra, yung ating ceiling for the day. So ang ganda ng cloud ni Abra natin. So silip tayo sa kanyang 5-minute chart para mapag-aralan natin kung ano yung nangyari sa kanya. So around 9:30 AM, so hindi pa masyadong gumalaw. Nagkaroon siya ng, ito siguro parang breakout niya, 9:45. So nagkaroon pa siya ng shakeout and then nagtuloy-tuloy na po na umakyat yung ating price action. So ito nga yung madalas nating mapansin sa kanya pag medyo malakas po yung ating stocks is, yun nga, nag-stay above ng MA9 po yung ating price action naman sa kanya yan. So congrats doon sa mga malakas yung loob na bumili sa kanyang breakout kanina kasi naging successful po at nagkaroon po ng ceiling play itong si Abra Mining naman natin. So dahil ceiling itong si Abra, nagkaroon po siya ng report sa ating principal's office. So sabi niya dito, March 2, 2021, so nag-explain siya, pero sabi niya, "We regret to inform you that we are unaware of any information as such. We cannot speculate as to the reason or reasons for such increase." So, hindi alam ni Abra kung bakit tumataas yung kanyang price action. So, mostly, siguro yung nakita natin is, kagaya nung nangyari last time, so actually dito wala din siyang explanation, is, kumbaga, traders action yung nangyari sa kanya dahil sa tagal na pagkakaroon po niya ng downtrend. So, more than 3 weeks or halos 1 month po na downtrend itong si Abra, nakasilip siya ng chance na magkaroon ng breakout nung mawala na po yung ating mga sellers naman sa kanya. So, congrats dun sa mga nag-ipon sa kanya and then nakatiis kasi mukhang malapit na makalaya yung iba na nakulong naman dito sa consolidation area naman natin sa kanya. So, siguro, kanina naghahanap ako kung ano yung technical analysis na pwede nating ilagay sa kanya. So, ang napansin ko lang is yung ating Fibonacci. So, pag magsisimula ako sa pinakamababa bago yung kanyang breakout last time, aday i-connect ko yung pinakamataas niya, mapapansin mo dito, nagkaroon siya ng malakas na rebound dito sa 0.786. So, sabi natin, ito yung isa sa mga key levels natin. Pag Fibonacci naman yung pinag-uusapan sa kanya yan. So, dahil ganyan, makita mo, talagang pinasok niya or close niya yung isang Fibonacci level naman natin sa kanya. So, kung base lang dito sa Fibonacci ang pag-usapan, ang next resistance naman natin sa kanya is dito sa 0.0066 naman. So, ilan yung potential upside? Kung sakaling matuloy po siya is meron siyang 26.2% na possible upside. Yung support is hanapin natin ng konti. Pwedeng dito sa consolidation ng ating price action at 0.0044 pesos naman sa kanya. So, ang ganda ng galaw niya, no? So, talagang out of the blue, nagkaroon pa ng breakout itong si Abra. Biglang gumanda yung RSI. Ganun din po is parang gustong umakyat po talaga ng ating MACD formation naman. So, mapapansin mo, itong galaw natin dito is halos parehas din dito sa galaw ng candle na to. So, yung volume halos ganun din kalaki. So, baka merong isang potential na move pa dito kay Abra natin. Kasi ganyan din naman yung nangyari sa kanya, 3 araw na ganyan kalalaki yung volume, sinakyan po ng ating mga traders dahil maganda po yung kanyang price action. So, first day, maganda po itong si Abra naman natin. So, madalas nating sabihin, pag pumapasok ka sa mga high volatile na stocks is, i-measure mo yung risk sa reward mo sa kanya para naman hindi sayang yung pagpasok mo sa kanya or meron ka ng plan ka agad kung saan ka naman mag-i-exit kung medyo hindi po maganda yung price action. Kasi nga, penny stocks kasi yung mausapan natin, ang lalaki po ng mga galawan nila. So, mantakin mo, di ba, isang araw is nag 50% po itong si Abra Mining naman natin. Okay, so congrats po doon sa mga nakasalo sa kanya. So, hindi natin nabantayan to. So, paborito natin dati itong si Abra natin. Okay, next po natin itong si Apollo. So, hindi sumunod yata yung ibang mining, no? So, normally kasi nagsasabay sina Abra dati, sina BSC, saka si Apollo. Pero ngayon, itong si Apollo natin is hindi po siya masyadong gumalaw. So, nag-loss siya, negative 2.35%. So, tingnan natin, meron tayo na sisilip na net foreign buying sa kanya. So, meron siyang 6.16 million na net foreign buying. And then, makita mo, halos nag-accumulate pa rin pala yung mga foreigners natin. Oh. Makita mo, simula February 15 hanggang ngayon, March 2 is full po yung pamimili ng ating mga foreigners naman sa kanya. Ayan. So, wala pa rin tayong balita with regards sa kanyang operation. So, siguro yun talaga yung inaantay niyang catalyst. Pag meron na siya disclosure kung magtutuloy po yung kanyang offshore mining naman. Although, yun naman yung sinasabi, nandun na yung barko, di ba? So,
ang huli kong nababalitaan sa kanya is hindi maganda yung panahon pero March na. So expected ng karamihan is medyo nag-subside na po yung mga hindi magandang climate natin doon sa kanyang area kasi offshore mining to eh. So sa bandang dagat po ito. So kung hindi maganda yung conditions po ng climate natin sa kanya is medyo mahirap po yung gagawin nila na pagbimina sa ilalim ng dagat. Ayan. So pinapakalma siya. So kaya siguro wala mo ng disclosure itong si Apollo naman natin. And then wala pa ding results kung ano po yung mangyari doon sa kanyang FOO, kung approved na po ba ng ating SEC naman sa kanya. Kasi isa rin magandang catalyst yun kasi yung pera nga po na makukuha niya doon is i-invest niya po para makabili siya ng mga equipments naman niya doon kay Poet Blue, yung sinasabi natin na nag-i-intend siya na mag-invest naman after ng kanyang FOO naman. Ayan. So, nandito pa rin naman siya. So, tama naman yung sukat natin, di ba? Nasa MA20 pa rin naman siya. So, kung medyo bullish ka, sabi ko nga is, ito yung uptrend direction niya. So, nasa support siya. Or kung medyo bearish ka sa kanya, depende kasi sa tumitingin sa kanya, meron siyang nagre-retest sa support and then nandito pa rin sa isang sideways dito sa bandang taas at 0.2439 hanggang 0.2904 level naman. Ayan. So medyo mahina din yung ating RSI kasi makita mo medyo pa-downtrend yung direction at nag-start na medyo bumaba yung blue dito sa ating red line naman sa kanya. Okay, so medyo wala na yung volume, hindi na masyadong bumabagsak yung price. So tingnan natin kung yan na nga ba yung pinaka-bottom niya dito sa current na price action movement po nitong si APL naman natin. Okay, so nakita natin is marami po nag-iipon na foreigner sa kanya. And next natin, itong si ABA natin. So, alam naman natin, sumasabay itong si ABA kay PHA natin kasi meron silang joint venture agreement with regards po sa Philstar Development Bank kung saan kukuha siya ng kanyang digital banking license. Ayan. So, maganda yung galaw nitong si ABA. So, for the last 3 days, medyo, makita mo yung mga candles natin is puro gap up. So, nag-gain po siya, halos pares pala, 7.83%. Meron siyang maliit na net foreign buying at 1.01 million. Ayan, so medyo ligtas na sa downtrend direction itong si ABA natin kasi bumalik na po siya dito sa ating consolidations last time. So, depende kung bullish ka nga, depende sa pagkakatingin sa kanya. Ito yung napapansin ko sa kanya, meron siyang breakout dito sa pagkakaroon ng mga lower highs. Last time, kung kaya last time ang tingin natin sa kanya is medyo pangit nga, especially nagkaroon siya ng breakdown dito sa area na to. Pero nag-correct na siya ngayon at bumabalik na dito sa bandang taas. So, pwede mo nang tanggalin yan. And then, pwede ka lang pumunta sa isang sideways na direction po itong si ABA naman natin, which is good kasi makita mo yung RSI nag-rebound po dito sa ating RSI 50 level and then nagko-cross up or nagtatry na mag-curve up yung direction po ng ating MACD level naman sa kanya. So medyo maganda rin po yung last 2 days volume nitong si ABA. So hopefully meron siyang magandang catalyst or price action para mag-try siya ulit na gumalaw dito sa 1.38 peso level, which is meron siyang potential na 10.82% na upside naman. Okay po, so tingnan natin for the next days kung magkakaroon na nga ba ng reversal ng trend direction si ABA or mag-stay lang muna siya dito sa ating sideways na direction naman. Kasi yung ating price action is nakalampas ulit dito sa ating MA20 level naman. Okay po, so medyo kaabang-abang yung galawan po nitong si ABA natin. And then next natin, yung isa pa nating financial technology na company. So medyo nagpahinga itong si Green natin pero nag-gain pa rin siya. So, meron siyang gain na 0.21%. So, akala ko magko-correct ng diretso itong si Green. So, medyo intact pa rin po yung kanyang price action. Although, yung candle natin is yung tinatawag nila na hanging man. So, tingnan natin, hindi pa naman siya nakapag-cross up or nakapag-retest dito sa bandang taas ng ating channel na dinodrawing sa kanya. So, medyo bullish tayo sa kanya kahapon nung review natin sa kanya kasi lahat naman ng directions ng ating indicators is talagang maganda, especially yung ating MACD. Napakalayo ng blue dito sa ating red formation naman. So, pero since red candle or nag-gap up siya ng konti and then nag-cross down, makikita mo medyo patungo yung direction po ng ating RSI level. Pero nonetheless, nandiyan pa rin yung optimism sa kanya kasi nag-recover nga po siya after niya bumaba ng 4.61 pesos at saka yung ating RSI signal is nasa overbought area pa rin naman siya. Ayan. So, ganyan muna. Uptrend pa rin naman yung direction na nakita natin sa kanya kasi yung channel natin is upward po yung direction na
makikita naman natin. So, with regard sa Catalyst, wala na ako nakitang bago sa kanya except yung mga nilabas natin na information, yung kanyang joint venture agreement with ABS-CBN, yung kanyang UPay. So, talagang nagbe-venture itong si Green natin dito sa ating mga financial technology firms naman. And then, inantay pa rin natin kung ano mangyari sa kanyang ginagawang disclosures last time with regards sa collaboration naman nila ng ating union pay subsidiary naman. Okay? So, ganyan lang po muna. Inakita natin dito kay Green. And then lastly, tingin tayo kay ACEN. So, medyo tahimik na ngayon si ACEN. And then makita mo, medyo mahina po talaga yung indicators. Kasi mapapansin mo, pa-downward yung direction. Below RSI 50 na rin yata to, no? So, nasa 47. So, below RSI 50. So, medyo bearish yung sentiment. Plus, yung ating MACD direction is pabagsak naman po siya. So, medyo nawawala yung optimism natin dito kay ACEN. So, magta-try siya na mag-break ulit dito sa support level natin at around 7 pesos naman. Ayan. So, ito na ba yung kanyang next na direction? Kasi pwede kang mag-draw sa kanya ng isang very, very tight na consolidation area naman sa kanya. So, inantay pa rin natin kung ano yung final dates kung kailan mag-offer siya ng kanyang FOO naman kasi yun po yung balak niya para makapag-expand po ulit ng business itong si ACEN naman natin. And then siguro nag-aantay na rin sila ng earnings kasi wala pa. Hindi pa natin alam kung ano yung kanyang fourth quarter earning naman. Expected is maglalabasan po yung mga earnings na yan pagdating naman ng March or early April naman. So, kung maganda ulit yung kanyang earnings, so malaki yung possibility, baka yun yung catalyst natin para magkaroon siya ng breakout or kung sino mauna sa kanila with regards naman sa disclosure po niya sa kanyang FOO naman. Okay, so yun po yung mga reviews natin for today. So, congrats dun sa ating mga blue chip holders. Mukhang ito yung panahon ng ating mga blue chips kasi maganda po yung mga galawan naman nila. Patuloy na nagre-recover po yung kanilang mga price action. So, wala pang spillover dito sa ating mga mid caps. Mga selected lang po yung gumagalaw sa kanya. And then yung mga penny stocks natin is meron pa rin nagsisiling-siling dyan. So ibig sabihin medyo bearish pa rin yung sentiment ng iba doon sa ating mga mid-cap level stocks naman. Okay po, so yun lang yung observation natin for the day. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo lang po ako dito sa aking mga social media. So meron tayong Facebook account na Palabi Trader. So tingnan mo na lang po kung ano mga pinopost natin dyan. Ganon din po sa ating Palabi Trader na Facebook page naman. And then yung ating Twitter account para sa mga news na relevant po dito sa ating mga stock market. So pasadaan mo na kung ano yung mga nakalagay dito sa baba. Baka meron ka pong makuha ang information sa mga stocks na hawak mo naman. And then sabi ko nga sa inyo is officially open na po ulit yung ating Patreon account doon sa mga gustong sumali dito sa ating community groups or dito sa mga lectures na ginagawa po natin sa mga kasama natin is pasadaan mo po itong ating Patreon account. So sabi ko nga is may kanya-kanyang level po yan. So pili ka na lang po kung ano sa tingin mo is makakatulong sa iyong trading journey naman. Okay po, so yun lang. At maraming salamat po ulit sa inyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.